Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 5761-5780. Kabanata 5761. James ay nakinig sa tinig ni Thea, na mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. Unti-unti, ang kanyang kamay ay naging translucent, at hindi na niya ito maramdaman. Ang katawan ni Thea ay naging kamangha-manghang at dahan-daang kumukupas sa kadiliman. Mayroon na akong sariling kamalayan at hindi na maaaring manatili sa madilim na mundo. Maaari ko lamang gamitin ang aking kamalayan at banal na kaluluwa upang muling mag-reincarnate. Ito ang tanging paraan upang paghiwalayin ang aking sarili mula sa madilim na makalangit na landas. Sa kasamaang palad, hindi ako makakasama sa madilim na mundo. Kailangan kong pumunta sa isang mas advanced na mundo ng Genesis. Matapos ang pagsasalita ni Thea, naging isang malabong na figure at lumulutang sa walang bisa. Aalis na ako ngayon. Hihintayin kita sa mundo ng Genesis. Ang boses ni Thea ay lumusot sa kadiliman. Naririnig pa rin siya ni James, ngunit wala na siya. Matapos mawala si Thea, isang seagull na lumulutang kay James. Inabot ni James at dinala ito sa kanyang palad. Maaari niyang maramdaman ang isang bakas ng kaluluwa ng Genesis ng Thea. Hanggat mayroon siyang seagull, ang paghahanap sa Thea sa hinaharap ay magiging madali. Ang seagull ay naglalaman din ng mga alaala sa buhay ni Thea. Matapos mahanap siya, ang seagull ay maaaring pagsamahin sa kanyang muling pagkakatawang tao upang mabawi ang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay. Maingat na inilayo ni James ang seagull. Ang mga nilalang ng madilim na mundo na namatay sa labanan ay nabuhay muli. Thea ang madilim na makalangit na landas. Gayunpaman, nilabag niya ang mga patakaran sa operasyon upang mabuhay muli ang namatay. Kung hindi niya nilabag ang kanyang sariling mga patakaran, hindi kinakailangan na mawala siya at muling makarinag. Ngayon na siya ay kumilos dito, ang tanging paraan niya upang magpatuloy na umiiral ay ang muling pagkakatawang tao at paghiwalayin ang kanyang sarili sa madilim na landas ng langit. Ang lahat na nabuhay ay nakatitig sa kadiliman, at ang kanilang tingin ay naayos kay James. Nasaksihan nila si Thea na bumalik at ang kanyang pag-alis. Sa gayon, alam nila na iniwan niya ang madilim na mundo upang maging reincarnated sa isang mas advanced na mundo ng Genesis. Nalulugod si James na si Thea ay hindi ganap na nawala. Hanggat buhay pa siya, nanumpa siya upang hanapin siya. Isang mas advanced na mundo ng Genesis, ha? Bulong ni James. Ang kanyang pagkamausi sa tungkol sa mga mundo ng Genesis ay napik. Unti-unting nakabawi ang kanyang kapangyarihan, ngunit hindi sapat para sa kanya na maglakbay sa madilim na espasyo. Sa makatuwid, gumamit siya ng isang boundary breaker rune upang maglakbay pabalik sa mundo ng Answerloos. Lumitaw si James sa isang lungsod sa loob ng hangganan ng Answerloos. Ang isang malaking pulutong ng mga powerhouse, kabilang ang maraming tao, ay nagtipon sa lungsod. Nang lumitaw si James, tinitigan siya ng lahat. Isa-isa silang nascan ni James. Matapos makita ang mga pamilyar na mukha, ngumiti siya. Tatay. Si Jacopo ang unang lumapit. Si Winnie, Zane, Noel, Hetsema, at ang iba pang mga tao ay nagmamadali. Nanay, siya, nag-atubili si Zane. Sumagot si James nang may ngiti, mabuti siya. Nagpunta lang siya sa isang mas advanced na mundo. Matapos akong gumaling, ibabalik ko siya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5762. Ang muling nabuhay ay muling pinatay ang lahat sa labanan, kasama sina Zavian, Hershaya, Stephen, Wyatt, at Jurith. Sinira niya ang mga patakaran ng madilim na makalangit na landas. Bilang isang resulta, kailangan niyang maging reincarnated sa isang mundo ng Genesis. Master, tiningnan ni Stephen si James na may mga mata ng luha, tulad ng isang bata na muling nakasama sa kanyang mga magulang. Magandang trabaho. Malugod na ngumiti si Zavian.
Lahat ay sa wakas, Master. Bulalas din ni Hershey na may maliwanag na ngiti. Ang mga nabuhay ay nagalak sa luha. Inihayag ni James ang kanyang kamay at sinabing, sige. Lahat ay dapat magkalat. Karamihan sa atin ay kumonsumo ng maraming enerhiya, at kakailanganin natin ng oras upang mabawi. Bumalik sa universo ng tao. Panipi, si Xavier ay kumalas sa kanyang kamay, at isang malakas na puwersa ang nag-drag kay James palayo sa hangganan ng universo. Matapos bumalik sa universo ng tao, si James ay nagpunta sa pag-iisa sa loob ng banal na site ng lahi ng tao upang mabawi. Sa lalong madaling panahon sapat na, siya ay ganap na nakuhang muli. Napakahina, sumimangot si James matapos na madama ang mga kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan. Habang nakikipaglaban sa Zyle, pinagsama niya ang kanyang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap na mga form at naabot ang ranggo ng Euriswan Zale. Ngayon na nawala ang kanyang nakaraan at hinaharap na mga form, ang kanyang ranggo ng paglilinang ay nasa unang ranggo lamang ng Euriswan. Maging si Stephen ay nakarating sa ikalimang ranggo ng Euriswan, ngunit siya ay nasa unang ranggo lamang ng Euriswan. Ano ang gusto ng mga advanced na mundo ng Genesis? Naging mausisa si James. Pagkaraan, iniwan niya ang pag-iisa at nanatili sa universo ng tao para sa isang habang. Maya-maya, may plano si James na umalis sa madilim na mundo. Ang mga powerhouse ng tao ay nagtipon sa pangunahing bulwagan ng Korte ng Langit. Natuwa si Stephen, Master, sasama ako sa iyo sa mas advanced na Genesis Worlds. Si Xavier ay nakapangangilabot, pupunta rin ako. Palagi akong nais na makita ang labas ng mundo sa loob ng mahabang panahon. Gayunpaman, masyadong nakatuon ako sa pag-recuperate. Dagdag pa, si Zyle ay nagdulot ng labis na problema. Ngayon na ang madilim na mundo ay mapayapa, nais kong makipagsapalaran sa mga mundo ng Genesis. Kung hindi man, mahirap mapabuti ang aking ranggo ng paglilinang. Panipi. Mabilis na sumali si Quattro, na nagsasabing, mangyaring dalhin mo rin ako, pangkalahatan. Bagaman mababa ang ranggo ng paglilinang ni Quattro, naniniwala siyang makakakuha siya ng mahusay na mga boon at mapabuti kung susundan niya si James. Nakiusap si Hersha, mangyaring dalhin mo rin ako, Master. Nasa ranggo na ako ng Euriswan at hindi ako magiging pasanin sa iyo. Nagmamadali ang sinabi ni Maxine, nasa ranggo din ako ng Euriswan. Gusto kong dumating. Sa sandaling isiwalat ni James ang kanyang plano na iwanan ang madilim na mundo, mabilis na ipinahayag ng kanyang mga kakilala ang kanilang pagnanais na sundin siya sa mga mundo ng Genesis. Tiningnan ni James ang lahat sa bulwagan, pagkatapos ay nakangiting sinabi, hindi ako makakasama sa akin ng mga kababaihan sa oras na ito. Sa huli, ang titig ni James ay nahulog kina Stephen at Xavier. Pagkatapos, sinabi niya, kayong dalawa ay maaaring sumama sa akin. Ibig mong sabihin, pangkalahatan. Sinabi ni Quattro na may hindi kasiya siya. Hindi maabala si James kay Quattro. Tiningnan niya si Hershey at sinabing, hindi natin maiiwan ang lahat ng mga powerhouse na umaalis sa madilim na mundo. Dapat mayroon tayong isa o dalawang bantayan ito. Siyempre, tumanggaw si Hershey. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5763. Sa sandaling iyon, biglang lumakad si Wyatt mula sa labas ng karamihan. Pagkatapos, sinabi niya na humihingi ng paumanhin, pasensya na, James. Hindi ako dapat kumilos ng walang ingat. Kung hindi man, ang mga bagay ay hindi magiging komplikado. Panipi. Inihayag ni James ang kanyang kamay at sinabing, huwag kang mag-alala tungkol dito. Sa una, pinaghihinalaang din ko na si Thea ang muling pagkakatawang tao ng Zyle. Bukod dito, nagpasya siyang bumalik sa kadiliman. Kapag ang langit na pagdurusa ay sumakit sa kanya, nakuha na niya ang kanyang mga alaala. Kung ayaw niyang gawin ito, hindi mo na siya mapapatay. Panipi. Bumalik noon, nagalit si James kay Wyatt. Gayunpaman, dahil lumipas ang mga bagay, nais niyang palayain ang mga bagay. Ipinangako ni Wyatt, protektahan ko ang madilim na mundo. Hindi tumugon si James. Sa halip, tiningnan niya ang kanyang mga anak at kaibigan. Pagkatapos, sinabi niya, kahit na ang Zyle ay tinanggal, ang mga salita sa labas ng atin ay advanced. Walang sino man ang maaaring sigurado kung ang isa pang pag-atake sa amin ay mangyayari.
Upang maprotektahan ang madilim na mundo, lahat kayo ay dapat magsikap at pagbutihin ang iyong mga ranggo ng paglilinang. Panipi. Naunawaan. Lahat ay sumagot sa kanya ng magkakaisa. Hayaan. Si James ay kumalas sa kanyang kamay ng maganda, at pagkatapos ay nawala siya mula sa bulwagan. Sumunod sina Xavian at Stephen. Maghintay ka sa akin. Mabilis na sumigaw si Quattro, pagkatapos ay hinawakan ang binti ni Xavian at nawala ng magkasama. Sa pinakamalalim na bahagi ng madilim na daigdig, si James at ang kanyang mga kasama ay pumasok sa Halcyon Road. Di nagtagal, nakarating sila sa World. Sa hangganan ng mundo, nakakita sila ng isang malaking pader ng lungsod. Itinuro ni Xavian ang malayo at sinabi, matapos nating iwanan ang universo na ito, papasok tayo sa intersection na kumukonekta sa iba pang mga mundo. Tinanong ni James, ano ang kagaya ng mundo ng Genesis? Kahit na nakuha ni James ang lakas ng ranggo ng Eurus One Zelm at natalo si Ziel, kaunti pa rin ang alam niya tungkol sa mundo ng Genesis. Ang alam niya ay ang lugar sa labas ng kanila ay tinawag na Genesis World. Ipinaliwanag ni Xavian, hindi lamang ito isang mundo, ngunit hindi mabilang. Kabilang sa mga mundo ng Genesis na naitala, may mga 3,000 mahusay na mundo ng Genesis at maraming mga micro-Genesis mundo. Ang Dark Genesis World ay isa sa 3,000 mahusay na mundo ng Genesis. Ang Ziel ay mula rin sa isang mahusay na mundo ng Genesis. Bukod dito, siya ang Panginoon ng mundong iyon. Nagbigay si Xavian ng isang simpleng paliwanag. Nagulat, tinanong ni James, kaya may 3,000 higit pang mga mundo tulad ng madilim na daigdig. Tumanggaw si Xavian at sinabi, higit pa o mas kaunti. Ang mga Great Genesis World ay mas advanced. Samantala, maraming mga Micro-Genesis World na bahagyang hindi gaanong advanced. Alin ang pangunahing bahagi ng mahusay na mundo ng Genesis? Tanong ni James. Sumagot si Xavian, ang core ay tinatawag na sinaunang mundo ng Genesis. Sa loob ng sinaunang mundo ng Genesis, mayroon ding 3,000 mahusay na mundo ng Genesis at maraming mga micro-Genesis mundo. Mula sa alam ko, ang mga powerhouse ng mga mundo ng Genesis ay maglakbay patungo sa sinaunang mundo ng Genesis upang ituloy ang isang mas mataas na ranggo. Panipi. Huff. Huminga ng malalim si James. Pagkatapos, nagbulong siya, wala akong ideya kung aling Genesis World Thea ang muling makakasama. Mayroong 3,000 mahusay na mundo ng Genesis at hindi mabilang na mga micro-Genesis mundo. Kahit na iniisip ko ito, nadama ni James na mahirap hanapin ang muling pagkakatawang tao ni Thea. Tinanong ni Stephen, Sir Xavian, nabanggit mo na mayroon akong isang espesyal na pinagmulan. Maaari mo bang ipaliwanag? Naririnig ito, si Xavian ay sumulyap kay Stephen. Si Quattro, na sumunod sa kanila, ay tumingin din kay Stephen na may inggit. Mabilis na bumuti si Stephen. Siya ay nagpunta sa pag-iisa para sa isang habang at agad na nakarating sa Eurus One ikalimang ranggo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5764. Stephen ay mausisa kung bakit maaari niyang makuha ang enerhiya ng namatay na mga powerhouse sa loob ng isang maikling panahon. Tumingin din si James kay Xavian, na mausisa na marinig ang sagot. Ngumiti si Xavian at sinabing, sa totoo lang, wala ito. Maaari kang sumipsap ng napakaraming enerhiya ng mabilis dahil mayroon kang isang kakanyahan ng Genesis sa iyong kaluluwa. Genesis Essence. Nabigla si Stephen. Tumanggaw si Xavian at sinabing, yeah. Ang Genesis Essence ay isang bihirang kayamanan sa madilim na mundo. Nabuo ito sa panahon ng pagsilang ng madilim na mundo. Bumalik noon, naramdaman ko ang pagkakaroon nito at gumugol ng maraming oras na sinusubukan itong hanapin. Gayunpaman, kapag ginawa ko, nakipag-ugnay na ito sa iyo. Panipi. Nakikita ko. Biglang napagtanto ni Stephen. Ngumiti si Xavian at sinabing, ang kakanyahan ng Genesis ay isang mahusay na kayamanan kahit na sa 3,000 mahusay na mundo ng Genesis. Ang iyong paglalakbay sa paglilinang ay magiging maayos na paglalayag. Natuwa si Stephen sa kanyang mga salita. Sige, hayaan. Si James ang unang lumapit. Ang iba ay sumunod sa likuran niya. Matapos silang umalis sa mundo ng hangganan, nag-set up si James ng isang porma sayon kasama ang lahat ng iba't ibang mga primitive na inskripsyon ng madilim na daigdig.
Ang porma sayon ay nakaugat sa kadiliman, na patuloy na sumisipsip sa nakapalibot na madilim na kapangyarihan upang mapalakas ang sarili. Bagaman si James ay nasa unang ranggo lamang ng Euriswan, ang pagbuo ay mapapabuti sa paglipas ng panahon at magiging mas malakas. Kung ang pagbuo ay hindi nawasak, magiging sapat na ito upang labanan ang mga powerhouse sa ranggo ng Euriswan Zeum. Ang grupo ay mabilis na naglakbay sa madilim na walang bisa at wala na sa ilalim ng pangangasiwa ng madilim na landas ng langit. Pumasok sila sa isang magulong lugar kung saan umiiral ang mga marahas na puwersa sa paligid. Kahit na ang mga powerhouse sa ranggo ng Transcendental Bliss ay hindi maaaring maglakbay ng ligtas. Kahit na ang mga nasa ranggo ng Euriswan ay mahihirapan. Sa madaling salita, ang minimum na kinakailangan upang iwanan ang isa lamang sa Genesis World ay ang ranggo ng Euriswan. Di nagtagal, dumaan sila sa kadiliman at nakarating sa isang hindi kilalang lugar. Ang lugar ay ganap na kulay abo at nag-iisa. Hindi rin ang enerhiya ng espiritual na enerhiya o mga kapangyarihan ng Genesis ay umiiral sa loob ng paligid. Bukod dito, tila walang pangunawa sa oras. Sinabi ni Xavian, ito ay dapat na ilang mga walang silbi na puwang ng mga salitang Genesis. Ang mga walang silbi na puwang na ito ay walang anumang enerhiya na spiritual na enerhiya o enerhiya ng Genesis. Wala rin silang bagay. Tinatawag ng mga mundo ng Genesis ang mga puwang na kulay abo na zone. Panipi. Bagaman walang laman ang kulay abo na zone, malakas ang paglaban sa loob ng espasyo. Ang isa ay mahihirapan sa paglalakbay sa pamamagitan nito kung hindi sa ranggo ng Euriswan. Sumusunod din si Quattro sa kanilang ngunit nasa Transcendental Bliss ranggo lamang. Hindi niya mapigilan ang paglaban ng spatial at mawawala kaagad kung hindi siya tinulungan ni Stephen. Mabilis na naglakbay ang grupo sa pamamagitan ng kulay abo na zone para sa kung ano ang tila isang kawalang hanggan. Ano ang impyerno? Isang sigaw ang biglang sumaire sa katahimikan ng kulay abo na zone. Ang pagdinig ng tinig ni Quattro, si James at ang iba pa ay mabilis na tumingin sa direksyon na itinuro niya at nakita ang kakaibang puwang na puno ng mga libingan. Malaki ang mga tombstones. Ang ilan ay napapanatiling maayos, at ang iba ay gumuho na sa mga durog na bato. Tahimik na lumipat ang puwang sa pamamagitan ng kulay abo na zone. Suriin natin ito, sabi ni Xavian. Nanguna siya at lumitaw sa loob ng mundo ng libingan. Sumunod si James at ang iba pa. Hindi mabilang na mga libingan ang makikita sa buong mundo ng libingan. Inscan ni James ang puwang sa kanyang zen ngunit walang nakitang mga palatandaan ng sigla. Napuno ito ng patay na katahimikan. Si James ay casual na tumingin sa isa sa mga libingan at nakakita lamang ng isang tumpok ng mga buto. Matapos ay scan ang mundo ng libingan, sinabi ni Stephen, maraming mga libingan, ngunit wala nang nasa loob. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 5765. Quattro ay sumimangot at tinanong, anong uri ng lugar ito? Bakit maraming libingan? Umiling-iling si James. Isang Quattro ay sumimangot at tinanong, anong uri ng lugar ito? Bakit maraming libingan? Panipi. Umiling-iling si James. Ang isang Xavian ay clueless din. Siya ay may napakakaunting kaalaman tungkol sa mga mundo ng Genesis at hindi sigurado sa kung anong uri ng lugar na kanilang pinasok. Patuloy tayo at tingnan, sabi ni James. Ang pangkat ay lumakad ng mas malalim sa mundo ng libingan. Ang mundo ng libingan ay malaki at hindi mahina kaysa sa mundo ng karera ng madilim na daigdig. Gayunpaman, mayroon lamang itong nakaimpake na mga libingan na may mga sukat na mga libingan. Kakaibang sapat, ang mga libingan ay hinukay. Tila na ninakaw ng mga tulisan ng libingan ang lahat ng mga kayamanan na inilibing kasama ang namatay. Biglang tumigil si Stephen at sinabing, may iba pang mga nabubuhay na nilalang. Naramdaman din sila ni James. Sa harap ng mga ito ay maraming mga numero na mabilis na sumulong. Napansin nila ang pangkat ni James sa sandaling iyon at huminto sa kanilang mga track. Pagkatapos, tinitigan nila kung saan matatagpuan ang pangkat ni James. Panipi. Swoosh. Sa sandaling tumigil sila, ang isa sa kanila ay agad na kumilos. Isang nakakakilabot na alon ng enerhiya ang lumusot sa pangkat ni James. Hakbang pabalik, si Stephen ay sabik na sabik, pagkatapos ay gumawa ng isang hakbang pasulong.
Pinakawalan niya ang kanyang pinakamalakas na aura at iniwas ang kanyang kamay upang ipatawag ang isang higanteng tebak. Ang higanteng tebak ay bumagsak sa alon ng enerhiya. Boom! Isang malakas na tunog na kumalat sa buong lugar. Ang pagbangga ng dalawang puwersa ay lumikha ng isang malakas na alon ng pagkabigla, na sumakay sa paligid. Sa kabutihang palad, ang puwang ng libingan sa mundo ay medyo matatag. Kahit na matapos na kumilos si Stephen, hindi ito nagpakita ng mga palatandaan ng pagbagsak. Mukhang malakas sila. Ang pangkat sa malayo ay naganap. Matapos mapagtanto ang kanilang mga kalaban ay malakas, ang grupo ay mabilis na lumikas sa lugar. Bumalik ka. Nagdilim ang mukha ni Stephen, at tinawag niya ang isang kamanghamanghang kamay. Ang pangkat ng mga hindi kilalang nilalang ay nakulong at kinaladkad sa harap nila. Mayroon silang mga pagpapakita ng tao. Ang kanilang mga katawan ay nahulog sa harap ng James Group. Mag-ekstrang amin. Ang mga nilalang ay agad na humingi ng awa. Tiningnan sila ni James at natuklasan na sila ay nasa ikatlong ranggo ng Years 1. Kumpara sa kanya, medyo malakas sila. Anong lugar ito? Tanong ni James. Nabigla ang grupo matapos marinig ang tanong ni James. Nagulat sila sa pangkat ni James na pumasok sa puwang ng hindi alam kung anong uri ito. Sigaw ni Stephen, tinatanong kanya. Sagutin ito. Natakot ang grupo. Ang isa sa kanila ay mabilis na sumagot, ito ang mundo ng Zephyria. Mundo ng Zephyria. Sumimangot si James. Ang pagyuzisa ni Zavian ay napik. Walang pasensya na sinabi ni Quattro, itigil ang pag-aaksaya ng oras. Sabihin sa amin kung anong uri ng lugar na ito at ang mga pinagmulan nito. Oo, syempre, ang mundo ng Zephyria ay isang pinaghihigpitan na lugar. Gayunpaman, hindi ito mapanganib. Ito ay umiiral ng maraming taon at palaging lumulutang sa pamamagitan ng mga kulay abo na mga zone. Mula noong mga sinaunang panahon, maraming mga nabubuhay na nilalang ang dumating dito upang makahanap ng mga kayamanan na inilibing sa mga libingan na ito. Natagpuan namin ang lugar na ito at dumating upang subukan ang aming swerte. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5766. Pagkatapos ng pag-trap sa pangkat, si James at ang iba pa ay nakakuha ng pangkalahatang pag-unawa sa mundo ng Zephyria. Ang mundo ng Zephyria ay isang ipinagbabawal na zone sa 3,000 mahusay na mundo ng Genesis. Ang lokasyon nito ay hindi naayos. Sa halip, lumulutang ito sa buong kulay abo na zone. Bagaman ito ay isang ipinagbabawal na zone, walang mapanganib. Gayunpaman, ang mga may malaking kapalaran lamang ang maaaring makatagpo sa mundo ng Zephyria. Tiningnan ni Stephen ang 3 hindi kilalang nilalang at tinanong, ano ang pinagmulan ng lugar na ito? Bakit maraming libingan? Anong uri ng mga nilalang ang inilibing dito? Paano natin malalaman? Oo, napakaliit na naitala tungkol sa mundo ng Zephyria sa aming mga sinaunang libro. May mga talaan lamang tungkol sa mga powerhouse na nakakakuha ng mahusay na kayamanan mula sa mundo ng Zephyria. Panipi. Mangyaring ekstra sa amin. Ang 3 nakunan na nilalang ay patuloy na humihiling para sa kalayaan. Hayaan mo na sila, sabi ni James. Inilabas ni Stephen ang kanilang mga seal at pinayagan silang mapalaya. Agad na iniunat ng 3 ang kanilang mga kalamnan at tiningnan ang James Group. Ang isa sa mga lalaki na chubbeer ay nagtanong ng nakangiting, saang mundo ka? Saan kayo patungo? Panipi. Kami ay mula sa madilim na daigdig, matapat na sagot ni James. Ang madilim na mundo. Nabigla ang 3. Nakakakita ng mga pagbabago sa kanilang mga ekspresyon, sumimangot si James at tinanong, ano ang mali? May bagay ba? 3,000 Great Genesis Worlds pinakamisteryosong lugar, The Dark World. Maaari mo lamang iwanan ang Dark Genesis World at hindi pumasok. Nabalitaan na ang Dark Genesis World ay isang pambihirang lugar sa nakaraan. Ang 3 sa kanila ay ipinaliwanag kaagad. Naglakbay sila sa lahat ng mahusay na mundo ng Genesis. Gayunpaman, hindi pa sila napunta sa Dark Genesis World. Panipi. Ang Dark Genesis World ay isang mahiwagang lugar. Naintriga sina Zavian at Stephen. Ang Dark Genesis World ba ay isang mahiwagang lugar? Bakit ang mga tao ay umalis lamang at hindi pumasok? Tanong ni Stephen. Ang isa sa kanila ay sumagot, hindi namin alam ang tungkol dito.
Nakita lamang namin ang mga talaan tungkol dito sa mga sinaunang libro. Nabalitaan na ang mahusay na mundo ng Genesis ay natatangi. Yaong mula sa 3,000 mahusay na Genesis Worlds at Micro Genesis Worlds ay hindi makapasok sa Dark Genesis World. Maraming iba pang mga nabubuhay na nilalang sa loob ng mga mundo ng Genesis, ngunit wala mula sa Micro Genesis Worlds. Tila ang mga mula sa Micro Genesis Worlds ay hindi kailanman umalis. Nanatili lamang sila sa kanilang mundo. Panipi, ipinaliwanag ng tatlo, na nagpapatunay sa mga puntos ng bawat isa. Sinulyapan ni James si Zovian. Hinaplos ni Zovian ang kanyang baba at sinabing, hindi iyon totoo. Alam ko na ang mga nabubuhay na nilalang mula sa Micro Genesis World ay naiwan. Ang ilan na pumasok sa ranggo ng Eurus 1 ay umalis sa pangatlong ranggo ng Eurus 1. Maliban kay Zael at sa kanyang mga subordinate, hindi ko akalain na may ibang pumasok sa madilim na mundo bago. Maaari bang magkaroon ng malaking lihim sa ating mundo? Tanong ni James. Nagkibit balikat si Zovian at sinabing, paano ko malalaman? Hindi ko kailanman iniwan ang madilim na mundo at hindi ko alam ang tungkol sa labas ng mundo. Alam ko kahit na kung ano ang iniisip ng iba sa ating mundo. Ang apat na nagpalitan ng pagdududa. Sa sandaling iyon, hindi nila malaman kung anong mga lihim ang nakatago sa madilim na mundo. Tinitigan ni James ang tatlong nabubuhay na nilalang at tinanong, bakit hindi ka makapasok sa Dark Genesis World? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5767. Sa palagay ko ay may paghihigpit. Sa palagay ko matagal na ang nakalipas, ang isang peerless powerhouse ay gumawa ng isang order. Ang sinumang pumasok sa madilim na mundo ay papatayin ng walang awa. Narinig ko ang isang powerhouse sa ranggo ng Eurus 1 Dale ranggo na nag-order. Ito ang mga kaganapan ng malayong nakaraan. Ang mga matatanda ng iba't ibang mga mundo ay magpapayo sa kanilang mga juniors na huwag kailanman lumakad sa madilim na mundo. Kahit na may nais, imposible. May isang napakamahiwagang kapangyarihan na humaharang sa mga tagalabas na pumasok. Naguguluhan si James at ang iba pa. Paano sinalakay ni Zael ang madilim na mundo kung ang sinabi nila ay totoo? Upang malutas ang katotohanan, kailangan nilang galugarin ng dahan-dahan. Maaari ba kaming sumama sa inyo? Ang tatlong nabubuhay na nilalang ay nakatitig kay James at ang iba pa ay humihiling. Pagkatapos ng lahat, maaari nilang maramdaman na ang grupo ay medyo malakas. Sina James at Zovian ay nasa unang ranggo ng Eurus 1, samantalang si Stephen ay nasa ikalimang ranggo ng Eurus 1. Natagpuan nila na hindi makatuwiran na si Stephen, na mas malakas, ay magalang kay James. Sa gayon, tinapos nila si James na sadyang pinigilan ang kanyang ranggo ng paglilinang upang maitago ang kanyang pagkakakilanlan. Mahinahon na sinabi ni James, ito ang unang pagkakataon na umalis kami sa madilim na mundo. Hindi namin alam ang tungkol sa mga mundo ng Genesis. Nakita namin ang mundo ng Zephyria sa kulay abo na zone, kaya pumasok kami dito upang suriin ito. Si Zovian ay nagsabi ng walang pag-iingat, oo naman. Maaari kayong sumama sa amin. Ito ang unang pagkakataon na umalis sila sa madilim na mundo, at sila ay walang kabuluhan tungkol sa mga mundo ng Genesis. Mas madali para sa kanila na matuto ng higit pa tungkol sa labas ng mundo kung mayroon silang tatlong gabay sa kanila. Ang tatlong nabubuhay na nilalang ay nasisiyahan. Matapos sumali sa mga partido, nagpatuloy silang gumala-gala sa mundo ng Zephyria. Habang naglalakad ng magkasama, natutunan ni James ang higit pa tungkol sa tatlong nabubuhay na nilalang. Ang tatlo ay mga tao at kapatid mula sa isang mahusay na mundo ng Genesis. Lumaki sila, nilinang, at halos lahat ay magkasama. Sa gitna nila, ang panganay na kapatid ang pinakamalakas. Siya ay isang powerhouse sa Eurus 1 third rank peak at malapit sa susunod na yugto. Samantala, ang iba pang dalawa ay nasa mga unang yugto ng ikatlong ranggo ng Eurus 1. Ang panganay ay tinawag na Zytos Meyers. Ang pangalawa ay si Lani Meyers at ang bunso ay si Quiston Meyers. Ang tatlo sa kanila ay lumaki ng magkasama at maaaring i-connecta ang kanilang kamalayan. Sa makatuwid, lumikha sila ng isang natatanging supernatural na kapangyarihan na nagpapahintulot sa kanila na makipaglaban ng magkasama. United, maaari silang lumaban sa isang kalaban sa ranggo ng Eurus 1/4.
Ang tatlong kapatid ay nag-uusap ng walang tigil habang naglalakbay, na nagpapaliwanag ng lahat tungkol sa mga ipinagbabawal na lugar, pati na rin ang mga pangalan ng mga peerless powerhouse mula sa sinaunang Genesis world. Si James at ang iba ay nakinig at nalaman ang tungkol sa pinakamalakas na powerhouse ng Genesis worlds, na nasa ranggo ng Euryswandailm. Panipi. Ang pagiging isang tao sa ranggo ng Euryswandailm ay katumbas ng pagkakaroon ng mga mundo ng Genesis sa ilalim ng kanyang mga paa. Si James at ang kanyang mga kasama ay natutunan ng maraming tungkol sa 3,000 mahusay na mundo ng Genesis mula sa tatlong magkakapatid. Patuloy silang naglalakbay sa mundo ng Zephyria at hindi sinasadya na dumating sa pinakamalalim na bahagi ng lugar. Sa kailaliman ng mundo ng Zephyria, ang mga libingan ay nakatower sa kalangitan. Mayroong dalawang bagay na karaniwang tungkol sa kanila. Una, walang mga pangalan sa kanilang mga libingan o anumang bagay upang makilala ang taong inilibing. Pangalawa, ang mga libingan ay hinukay, at ang kanilang mga kabaong ay walang laman. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5768. James Group ay lumakad sa mundo ng Zephyria. Gayunpaman, bukod sa mga libingan, walang mga kayamanan. Kahit na may mga kayamanan, ang mga unang nagpasok sa mundo ng Zephyria ay makukuha na nila. Ang mga libingan ay hinukay at walang laman, nag-iiwan lamang ng mga buto sa mga kabaong. Ang mga buto ay mayroong mga pag-aari ng mga tao, pati na rin ang iba pang mga nilalang. Matapos may libing sa loob ng mahabang taon, ang kanilang mga buto ay wala ng lakas. Hayaan, sinabi ni James na bigo, tumingin na kami sa paligid, ngunit walang espesyal. Matapos mabaigo na makahanap ng anumang kayamanan, binalak ni James na umalis. Ang pangunahing layunin niya sa pag-alis ng madilim na daigdig ay upang hanapin si Thea. Plano niyang magtungo sa sinaunang mundo ng Genesis upang maghanap kay Thea. Yamang ang sinaunang mundo ng Genesis ang pangunahing, ang mga powerhouse mula sa lahat ng iba't ibang mga mundo ng Genesis ay magtitipon doon. Bumalik sila sa mga hangganan ng mundo ng Zephyria at malapit nang umalis. Boom! Bigla, isang malakas na pagsabog ang nagmula sa kailaliman ng mundo ng Zephyria. Agad silang lumingon at nakita na sumabog ang isang espiritual na bundok. Ang mga napakalaking boulders ay gamulong, at ang alikabok ay napuno ng hangin. Sa sandaling iyon, isang libingan na may isang sinaunang aura ay lumitaw. Si James at ang iba pa ay hindi maiwasang makaramdam ng takot sa malakas na aura. Ito ay, nagulat si James at ang iba pa. Sa sandaling iyon, ang mundo ng Zephyria ay mabilis na lumipat sa pamamagitan ng kulay abo na zone at dumaan sa ilang mga pangunahing mundo. Ang hitsura ng Zephyria World ay nakakaakit ng maraming pansin. Ang mga naramdaman nito ay agad na hinabol ito. Ang mundo ng Zephyria ay naglakbay sa mataas na bilis. Sa wakas, huminto ito sa kulay abo na zone ng isang tiyak na mundo ng Genesis. Sa sandaling iyon, ang isang mas matandang lalaki na nakaupo sa isang posisyon ng lotus sa loob ng isang partikular na sekta ng sinaunang mundo ng Genesis ay biglang nagbukas ng kanyang mga mata. Isang ilaw ang sumabog sa kanyang mga mata, at agad siyang tumitig sa isang tiyak na direksyon. Ang mundo ng Zephyria ay muling napakita. Panipi, sa ibang lugar, naganap ang isang talakayan. Naramdaman ko ang isang abnormality mula sa mundo ng Zephyria. Maaari bang lumitaw ang isang boon? Ang enerhiya ng mundo ng Zephyria ay kumalat sa maraming iba't ibang mga mundo, kabilang ang mga sinaunang mundo ng Genesis. Sa sandaling iyon, ang mga powerhouse mula sa sinaunang mundo ng Genesis ay agad na naramdaman ang pagkakaroon nito at nagpadala ng mga alagad upang suriin ang sitwasyon. Si James at ang iba pa sa mga hangganan ng mundo ng Zephyria ay nadama ang pagbabago-bago at agad na tumalikod. Di nagtagal, lumitaw sila sa harap ng bagong libingan, mayroon itong napakalaking lapida na mas malaki kaysa sa isang planeta. Ang ilang mga sinaunang at mahiwagang salita ay nakaukit sa lapida. Anong mga teksto ang mga ito? Ang mga kapatid ng Mayer ay tumingin sa pagdurusa ng libingan. Nakarating sila sa maraming mundo ng Genesis bago at alam ang halos lahat ng iba't ibang mga teksto na umiiral. Gayunpaman, hindi nila makikilala ang mga salita sa lapida. Matapos makita ni James at ang iba pa ang mga salita, nagkatingin sila sa isa't isa sa sorpresa. Mga teksto mula sa madilim na daigdig. Panipi.
Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5769. Zovian ay sumimangot ng bahagya at sinabing, ang libingan na ito ay nauugnay sa madilim na mundo. Ang mga salitang ito ay kabilang sa madilim na mundo. Tumingin si Zaitos kay Zovian at nagtanong ng pagdududa, ano ang sinasabi nito? Panipi. Francisca Siulan. Sina James, Stephen, Zovian, at Quattro ay nagbasa ng sabay-sabay. Ang mga kapatid ng Meyer ay nagpunta sa malabo at nahulog sa lupa na may mapatla. Natatakot na mukha, tumingin si James sa kanila at sumimangot. Tinanong ni Zovian, ano ang mali? Si Franciscus ba ay espesyal? Bakit sila natatakot? Franciscus. Mapatla ang mukha ni Lani, at ang kanyang mga labi ay nanginginig sa takot. Tiningnan siya ni Quattro at sinabi na hindi ka nais-nais, kayo ay mga powerhouse sa pangatlong ranggo ng Years 1. Paano ka matakot sa isang pangalan lamang? Hindi alintana kung gaano siya kalakas, siya ay isang bangkay ngayon. Kailangan mo bang matakot? Ang tatlo sa kanila ay nadama ang kanilang mga spines. Ito ay isang likas na reaksyon para sa kanila. Ang pangalan mismo ay nakakatakot, at hindi nila matulungan ang kanilang sarili. Ang mga kapatid ng Meyer ay naupo at ginamit ang kanilang mga kapangyarihan upang sugpuin ang takot sa kanilang mga kaluluwa. Makalipas ang ilang oras, gumagawa sila ng mas mahusay ngunit malinaw na natatakot pa rin. Tinanong ni James, sino siya? Sumagot si Zaitos, siya ay isang ipinagbabawal na powerhouse. Matagal na, ginamit niya ang kanyang sumpa ng magic sa lahat ng mga kapangyarihan ng Genesis. Ang lakas ng sumpa nito ay nakaukit sa lahat ng mga kaluluwa ng buhay na nilalang. Ang sumpa ay maaaktibo hanggat naririnig natin ang kanyang pangalan. Nakikita ko. Sa conclusion, si Franciscus ay hindi nakakatakot. Ang kanilang reaksyon ay dahil sa sumpa na inilagay sa kanila. Kahit na matapos ang eons, ang kanyang sumpa ay magiging buong epekto at ipapasa sa mga susunod na henerasyon. Bakit hindi tayo naiimpluwensyahan? Tanong ni Quattro. Umiling-iling ang kapatid ng Meyer, hindi alam ang sagot. Matapos pigilan ang sumpa sa kailaliman ng kanilang mga kaluluwa para sa isang habang, bumalik sila sa kanilang mga paa. Tinitigan ni James ang tombstone para sa isang habang, pagkatapos ay lumingon sa Meyer Brothers, nagtanong, ano ang pinagmulan ni Franciscus? Panipi. Habang binanggit ni James ang pangalan, ang mga kapatid ng Meyer ay kumalas sa sakit na parang isang masamang espiritu ang nagmamay-ari sa kanila. Mahinahon na sinabi ni Quattrop, itigil ang pagpapahirap sa kanila. Hindi mo dapat sabihin ang pangalang Franciscus. Ang mga kapatid ng Meyer ay nahulog sa lupa matapos mabanggit muli ni Quattro si Franciscus. Ang mga ugat sa kanilang mga mukha ay nakabulok, at mukhang nakatago sila. Tumingin si Stephen kay Quattro at sinabing, ginawa mo lang ito. Hindi mo dapat sabihin na Franciscus. Agad na lumipas ang mga kapatid na Meyer. Si James at ang kanyang mga kasama ay tumingin sa isa't isa na may libangan. Paano napahawak ng isang pangalan ang sobrang lakas? Anuman, ang tatlong kapatid na ito ay mga powerhouse sa ikatlong ranggo ng Years 1. Gayunpaman, nanghina lang sila matapos marinig ang pangalan ng 3 beses. Natuwa si James, na natagpuan ang lihim na ligtas na may bulalas ang mga mundo ng Genesis. Ngumiti rin si Quattro matapos na magkaroon ng parehong pag-iisip tulad ni James. Naupo ang grupo sa lupa at hinintay na magising ang mga kapatid. Sa lalong madaling panahon sapat na, muli silang nakakuha ng malay. Agad na sinabi ni Zaitos na walang magawa, mangyaring itigil ang pagbanggit ng kanyang pangalan. Wala kaming mga supernatural na kapangyarihan upang sugpuin ang sumpa at hindi lamang ito makaya. Sumagot si James, pagkatapos ay sabihin mo sa akin ang kanyang mga pinagmulan. Umupo si Zaitos sa lupa, nanginginig ang ulo, at sinabi, hindi rin namin alam. Siya ay isang ipinagbabawal na powerhouse. Ang mga normal na sinaunang libro ay hindi maglakas loob na may tala ang kanyang pangalan. Walang anumang mga alamat tungkol sa kanya. Alam lamang natin na siya ay nagsumite ng sumpa sa lahat ng mga mundo ng Genesis. Sa sandaling marinig natin ang kanyang pangalan, ang sumpa ay maaaktibo. Isang sekta lamang ang lumikha ng isang supernatural na kapangyarihan upang sugpuin ang sumpa. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.
Kabanata 5770. Ang mga kapatid ng Mayer ay walang ideya kung anong uri ng background si Franciscus. Hindi nila alam ang marami bukod sa katotohanan na mayroon siya dati. Ang mukha ni Quattro ay naiilawan ng kagalakan, at pagkatapos ay sinabi niya na nasa sabik, dapat mayroong maraming magagandang kayamanan sa loob ng kanyang libingan. Buksan natin ang kanyang libingan at suriin kung ano ang nasa loob. Gagawin ko ito. Si Stephen ay sumabog sa kalangitan at lumitaw sa harap ng libingan. Pagkatapos, tinawag niya ang ilang mga inskripsyon upang makabuo ng isang higanteng taybak at sinampal sa libingan. Gayunpaman, biglang lumitaw ang isang proteksyon na hadlang at hinarang ang pag-atake ni Stephen. Boom! Ang puwersa ay tumalbog, at si Stephen ay nahulog mula sa langit. Bumagsak siya sa lupa, at isang malaking hukay na nabuo. Ang alikabok ay gamulong at sumisid sa hangin. Tumayo si Stephen mula sa lupa, tinapik ang dumi sa kanyang katawan, at sinumpa, mapahamak ito. May porma sayon. Hindi sinabi ni James matapos na kumpirmahin si Stephen ay tama. Lumingon siya sa pagbuo sa paligid ng libingan. Biglang sinabi ni Zovian, medyo pamilyar ito. Matapos ang pag-obserbahan ni Stephen ng ilang sandali, tumanggo siya at sinabi, "Ye. Nararamdaman kong maraming pamilyar na mga inscription sa loob ng porma sayon." Sumagot si James, ito ang mga primitive na inscription ng lahi ng tao ng Dark World. Sa palagay ko ay may mga primitive na inscription ng iba pang mga primevals. Ang porma sayon ay itinapon sa mga primitive na inscription ng ating mundo. Panipi. Sinumpa ni Quattro, mapahamak ito. Ano ang napakabuti tungkol sa paglilinang ng tao at ng mga primitive na inskripsyon ng ibang lahi? Sabihin mo lang kung masisira mo ang porma sayon o hindi. Sina James, Stephen, at Zovian ay umiling-iling ng sabay-sabay. Pagkatapos, sinabi ni James, kahit na ang aura ay pamilyar, ang pagbuo ay masyadong malalim. Hindi madali itong masira ang pagbuo. Kailangan ko ng mahabang panahon upang pag-aralan ito. Nakatitig ang mga kapatid ng Mayer kay James at sa kanyang mga kasama, nagulat na maiintindihan nila ang mga inscription na ginamit sa pagbuo. Sinabi ni Quattro, tiyak na may isang mahusay na kayamanan dito. Dahil hindi natin masisira ang porma sayon, paano ang pagsubok na maghukay ng isang daanan dito? Tumingin si James sa kanya at sinabing, well, maaari mong subukan. Ang Quattro ay lalabas upang makuha ang mga kayamanan. Ang kanyang mga kamay ay biglang naging isang pala, at nagsimula siyang magkakaiba. Matapos ang paghuhukay ng ilang metro, siya ay sumabog ng isang malakas na puwersa at nahulog sa lupa. Naglabas siya ng isang bibig ng dugo at sinumpa, "Fuck." Umupo si Quattro at sinabing, may porma sayon din sa ilalim ng lupa. Hindi ko rin mahukay ito. Dapat kang mag-isip ng isang bagay sa halip. Swoosh! Sa sandaling iyon, ang ilang mga nabubuhay na nilalang ay lumitaw sa lugar. Nakarating na ako sa mundo ng Zephyria ngunit hindi ko nakita ang libingan na ito noon. Ang isa sa mga nabubuhay na nilalang ay nagbigkas, pagkatapos ay nagmadali upang buksan ang libingan. Gayunpaman, naharang siya sa pagbuo at nagdusa ng isang backlash. Ang kanyang katawan ay bumaba mula sa kalangitan at bumagsak sa lupa, sinira ang ilang mga libingan. Swoosh! Swish! Swoosh! Parami ng parami ang mga nabubuhay na nilalang ay lumitaw sa paligid ng libingan. Sa isang iglap lamang, halos 100 nabubuhay na nilalang ang nagtipon. Lahat sila ay malakas. Ang pinakamahina ay sa unang ranggo ng Eurus 1. Bakit maraming tao dito? Sumimangot si James. Sinabi ni Zovian, sino ang nagmamalasakit? Ano man ang dumating, wala sa kanila ang maaaring magbukas ng porma sayon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5771. Tama ka. Malumanay, sinabi ni James, kami ay may kasanayan sa mga primitive na inskripsyon ng lahi ng tao at iba't ibang karera mula sa madilim na mundo. Wala sa kanila ang maaaring gumawa ng anuman sa pormasyong ito. Hindi nila ito masisira. Si James at ang natitira ay tumayo sa harap ng libingan at tiningnan ang mga buhay na nilalang na patuloy na lumilitaw. Ang mundo ng Zephyria ay naglalakad sa mga lupain, na umaakit ng pansin ng mga powerhouse ng realms. Ang mga powerhouse na naramdaman ang hitsura ng mundo ng Zephyria ay sumugod. Bukod dito,
Maraming mga powerhouse ng sinaunang mundo ng Genesis ay nadama rin ito. Nagpadala sila ng mga powerhouse sa ilalim ng kanilang sekta upang suriin ang sitwasyon. Si James at ang iba pa ay nakaupo sa isang bato bago ang libingan. Sa pagtingin sa mga nabubuhay na nilalang na lumilitaw sa isa't isa, tinalakay nila ng tahimik ang kanilang sarili. Maraming mga powerhouse. Hindi mapigilan ni Quattro na magbuntong hininga at sabihin, lahat sila ay nasa ranggo ng Years 1. Ang mundo sa labas ng madilim na mundo ay masyadong nakakatakot. Kailangan kong mag-ingat, kung hindi, maaaring mawala ako sa aking buhay. Sa sandaling ito, ang puting ilaw ay namumulaklak sa malayo. Pagkatapos, isang malakas na enerhiya ang lumusot. Maraming mga nabubuhay na nilalang ang tumingin sa ilaw. Sa malayo, isang puting bulaklak ang lumipad. Isang magandang ginang sa isang puting damit ang nakatayo sa puting bulaklak. Malakas ang aura ng ginang. Pagdating niya, ang kanyang malakas na aura ay nagbigay ng maraming mga powerhouse na hindi makahinga. Sino siya? Ang kanyang aura ay napakalakas. Maging si James ay nagulat sa aura ng ginang. Sumimangot si Stephen at sinabing, batay sa kanyang aura, dapat na pumasok siya sa ikapitong ranggo ng Years 1. Ang mga kapatid na Meyer ay mukhang seryoso. Huminga ng malalim si Zaitos at tinanong, bakit siya narito? Ang pangalawang panganay na kapatid ay sumunod sa suit at sinabi, dahil narito siya, maraming mga powerhouse mula sa sinaunang Genesis world ang lilito sa mundo ng Zephyria sa lalong madaling panahon. Bumantong hininga ang bunsong kapatid at sinabing, dapat mayroong mahusay na kapalaran dito, ngunit wala itong kinalaman sa amin. Mukha siyang napakaganda at dalisay. Tumingin si Quattro sa ginang na nakatayo sa puting bulaklak. Hindi niya maiwasang magbuntong hininga. Nag-drool din siya. Sinulyapan ni James ang Meyer brothers at tinanong, saan siya galing? Sinabi ni Zaitos, siya ang Grand Priestess ng isang Super Orthodox mula sa sinaunang Genesis world. Siya ay Zitla Libler. Ang kanyang ranggo ng paglilinang ay napakataas. Naabot niya ang ikapitong ranggo ng Years 1. Siya ay akin. Tumawa si Quattro at sinabing, gusto ko si Zitlali. Huwag kumilos ng walang ingat, paalala ni James ng napapanahon. Huwag kang mag-alala. Ngumiti si Quattro at sinabing, mayroon akong lihim na sining. Nag-flash ang katawan ni Quattro. Nagpakita siya sa kalangitan bago si Zitlali. Pagkatapos, ang kanyang hitsura ay naging isang gwapong tao. Zitlali, magandang makilala ka. Ako ay Quattro. Naghahanap ako ng kapareha. Masarap ang mga tampok ng facial ng Zitlali. Ang kanyang mga mata ay kaluluwa, ngunit ang kanyang ekspresyon ay malamig. Sumulyap siya kay Quattro. Isang solong sulyap mula sa kanyang ipinadala na Quattro na bumabagsak mula sa kalangitan sa lupa. Malalim na nakarating si Quattro sa dumi. Si James at ang natitira ay lumayo sa kanilang sarili sa oras. Nag-iingat sila ng distansya mula sa Quattro, natatakot na siya ay magdulot sa kanila ng problema. Si Zitlali ay nasa ikapitong ranggo ng Years 1. Hindi siya isang powerhouse na maaari nilang masaktan. Sa kakilakilabot na mga straits, tumayo si Quattro mula sa lupa at lumitaw sa kalagitnaan ng hangin. Sa pagtingin kay Zitlali, tumawag siya, Francisca Siulan. Ang mga salita ni Quattro ay tulad ng mahika. Hinatak nila ang mga sigils sa pinakamalalim na bahagi ng mga kaluluwa ng mga nabubuhay na nilalang na naruroon. Kaagad, ang mga nabubuhay na nilalang ay napuno ng kakulangan sa ginhawa. Franciscus, Franciscus, Franciscus. Patuloy na tumawag si Quattro. Sa di kalayuan, maraming nabubuhay na nilalang ang nahulog sa lupa. Patuloy silang lumiligid sa lupa. Tumayo si Zitlali sa puting bulaklak. Siya ay lumitaw na nasa sakit. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang lihim na sining. Ang lakas ng sumpa na nagmula sa kanyang kaluluwa ay natunaw kaagad sa kanya. Taga-dark ka ba? Hindi niya maiwasang tingnan ang Quattro. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5772. Zitlali na nagmula sa sinaunang mundo ng Genesis. Siya ang Grand Priestess ng isang Super Orthodox. Ang Orthodox na kabilang siya ay nakabuo ng isang lihim na sining na maaaring pigilan ang lakas ng sumpa. Kahit na ang isang buhay na inilalagay ng isang sumpa sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang katawan, malulutas niya ito. Ang kanyang tingin ay nakarating sa Quattro. Si Francisca Siulan ang ipinagbabawal na powerhouse.
Maraming mga bagay ang nangyari sa malayong nakaraan. Ang mga nabubuhay na nilalang sa labas ng mundo ay maaaring hindi alam tungkol sa kanila, ngunit nagmula siya sa isang super orthodox. Kaya, alam niya ang tungkol sa mga bagay na iyon. Malubha, sinabi ni Quattro, ako ay mula sa madilim na mundo. Ano sa palagay mo? Gusto mo bang pumunta sa madilim na mundo kasama ko at maging kapareha ko? Nagtataka si Zitlali tungkol sa madilim na mundo. Pagkatapos ng lahat, maraming mga malakas na powerhouse ang ipinanganak sa madilim na mundo sa malayong nakaraan. Siya ay interesado sa Quattro, lalo na matapos na madama ang ranggo ng paglilinang ng huli. Naguguluhan siya. Hindi rin pumasok si Quattro sa ranggo ng Eurus 1, subalit maaari niyang malampasan ang kulay abo na puwang ng mundo ng Genesis. Inscan niya ang kanyang paligid. Maraming mga nabubuhay na nilalang ang nahulog sa lupa. Lahat sila ay nasasaktan. Ilan lamang sa mga powerhouse na may malakas na mga base ng paglilinang ang pinamamahalaang pigilan ang lakas ng sumpa na sumabog sa pinakamalalim na bahagi ng kanilang mga kaluluwa. Ang ilang mga inapo ng mga sinaunang orthodox ay maaari ring sugpuin ang lakas ng sumpa. Gayunpaman, ang ilang mga tao ay hindi naapektuhan. Kaagad, alam ni Zitlali na sila ay mula sa madilim na mundo. Tanging ang mga nabubuhay na nilalang ng madilim na mundo ang maaaring manatiling hindi maapektuhan ng lakas ng sumpa. Hoy, Zitlali, nagtatanong ako sa iyo ng isang katanungan. Gusto mo bang maging kapareha ko? Si Quattro ay lumaki ng walang tiyaga. Ikaw ay isang tulala. Sinulyapan ni Zitlali si Quattro at nag-snort. Hindi niya pinansin ang Quattro at sumulong. Nagpakita siya bago ang libingan ni Franciscus. Tiningnan niya ang malaking libingan at ang mahiwagang porma sayon sa paligid nito. Dumating siya sa lugar na ito upang malaman ang tungkol sa mga gawain sa mundo ng Zephyria. Alam niya ang tungkol sa alamat ng mundo ng Zephyria. Alam din niya na sinakripisyo ni Franciscus ang kanyang buhay upang sampain ang 3,000 mahusay na mundo ng Genesis at hindi mabilang na mga mundo ng Microgenesis. Sa huli, siya ay inilibing sa mundo ng Zephyria. Gayunpaman, ang kanyang libingan ay hindi natuklasan kahit na maraming taon na ang lumipas. Ngayon, maaaring kumpirmahin ni Zitlali na ang libingan na ito ay kabilang sa Franciscus, ang ipinagbabawal na powerhouse mula sa mga taon na ang nakalilipas. Si James at ang iba pa ay lumitaw sa malayong distansya ng libingan. Nag-iingat sila ng distansya mula sa Quattro. Nagtipon sila at marahang nag-chat. Kasunod ng hitsura ng Zitlali, maraming mga nabubuhay na nilalang ang dumating sa lugar na ito. Mayroon ding ilang mga Panginoon ng 3,000 mahusay na mundo ng Genesis. Ang mga Panginoon na ito ay malakas. Karamihan sa kanila ay nasa ika-7 at ika-8 ranggo ng Eurus 1. Mayroon ding iilan sa ranggo ng Eurus 1/9. Nang makita ang napakaraming mga powerhouse na lumitaw, si James at ang iba pa ay natigilan. Ang mundo sa labas ng madilim na mundo ay nabuhay hanggang sa reputasyon nito. Maraming mga powerhouse. Noong nakaraan, sa madilim na daigdig, si Zyle ay halos napatay ang buong Dark World sa pamamagitan ng kanyang sarili. Ngayon, napakaraming mga powerhouse na naaayon sa Zyle noong siya ay nasa rurok na ito ay narito. Ang mga powerhouse na ito ay dumating sa lugar na ito upang suriin ang mundo ng Zephyria. Pagdating dito, kinumpirma nila na ito ay libingan ni Franciscus. Gayunpaman, bukod sa mga super orthodox, ang iba pang mga Panginoon ay hindi alam ang tungkol sa mga detalye ng Franciscus. Alam lamang nila na siya ay isang ipinagbabawal na pag-iral. Parami ng parami ang mga nabubuhay na nilalang ay nagpapakita. Tiningnan ni Stephen ang mga nabubuhay na nilalang at mga powerhouse na nag-aaral ng pagbuo. Sumimangot siya at sinabing, masisira ba nila ang pagbuo? Kalmado, sinabi ni Xavian, huwag kang mag-alala. Hindi sila mula sa madilim na mundo, kaya hindi nila master ang mga inscription ng madilim na daigdig sa maikling panahon. Kahit na master nila ito, hindi sila magiging sanay dito. Kung tayo na may kasanayan sa mga inscription ng madilim na daigdig ay hindi mabubuksan ito sa maikling panahon, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kanila. Panipi. Si Xavian ay hindi nag-aalala tungkol sa mga nabubuhay na nilalang na pumutok sa pagbuo. Hindi rin nag-aalala si James. Alam niya kung gaano kalalim ang pagbuo. Kahit na nais niyang masira ang pagbuo, kakailanganin niya ng maraming oras.
Ang pamana ng kasanayan sa lagda ng Franciscus ay dapat na nasa pormasyong ito, sabi ni James. Kailangan nating mag-isip ng isang paraan upang masira ang porma sayon at ipasok ang libingan. Kami ay mula sa madilim na mundo. Mayroon tayong mas mataas na posibilidad na makuha ang pamana ni Franciscus. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5773. Ang mga kapatid ng Meyer ay nahulog sa lupa at nanghihina. Pinag-uusapan ni James at iba pa ang tungkol sa Franciscus. Sa bawat oras na binanggit nila si Franciscus, nakaramdam sila ng isang matalim na sakit na parang isang matalim na sandang ang tumusok sa kanilang mga katawan. Tama ang Dragon General. Naglakad si Quattro. Nagbago na siya sa kanyang pangunahing sarili. Mas gusto niya ang hitsura ng isang baboy. Mga kapwa magsasaka, maaari mo bang masira ang pagbuo? Isang kasiya siyang tinig ang tunog. Si James at ang iba ay lumingon upang tumingin sa direksyon ng tinig. Isang puting bulaklak ang lumitaw sa harap nila bago mawala. Si Zitlali ay bumaba mula sa kalangitan sa isang puting damit at nakarating sa harap nila. Hindi natin ito masisira. Iwanan mo na ngayon. Dahil nabigo si Quattro na makuha ang gusto niya sandali, hindi na niya nagustuhan ang magandang ginang na ito. Inutusan niya si Zitlali na umalis sa sandaling lumitaw siya. Hindi pinansin ni Zitlali ang Quattro. Bilang Grand Priestess ng isang super orthodox at sinaunang puwersa, masasabi niya na si Quattro ay isang side character at na ang taong namamahala ay si James. Tiningnan ni Zitlali si James at malumanay na sinabi, "Ako si Zitlali, ang Grand Priestess ng Lostes Sect. Kung maaari mong masira ang pagbuo, ang aking sekta ay magbibigay sa iyo ng kaukulang mga mapagkukunan ng paglilinang. Kung ang mga supernatural na kasanayan sa lagda, elixir, armas, o kayamanan. Anuman ang pangalan mo, ibibigay sa iyo ng aking sekta." Panipi. Iniulat ni Zitlali ang sitwasyon dito sa kanyang sekta. Ang utos na natanggap niya ay upang malaman kung ang libingan ay totoo at suriin kung patay na si Franciscus. Ang Franciscus ay isang pag-iral na nagbigay ng hindi mabilang na mga orthodox ng sinaunang Genesis world na hindi makahinga. Bagaman sinabi na patay na si Franciscus at inilibing sa mundo ng Zephyria, walang nabubuhay na nakita ang kanyang libingan o bangkay. Ngayon na lumitaw ang libingan ni Franciscus, kailangan ni Zitlali upang malaman ang katotohanan. Kailangan niyang kumpirmahin kung inilibing ba o hindi si Franciscus sa libingan na ito. Kung gusto ko ng kapareha, bibigyan mo ba ako ng isa? Sinulyapan ni Quattro si Zitlali at nagtanong. Sinabi ni Zitlali, ang sekta ng Lostes ay maraming mga alagad at magagandang kababaihan. Sabihin mo lang sa akin kung anong uri ng kapareha ang iyong hinahanap. Ang aking sekta ay nakasalalay sa kanya. Gusto kita, sabi ni Quattro. Sinulyapan ni Zitlali si Quattro at sinabi ni Dolly, hindi ka karapat-dapat. Panipi. Ikaw, panipi. Galit na galit si Quattro. Tiningnan niya si James at sinabing, Dragon General, ipasok natin ang libingan nang wala siya. Tumingin siya sa mga tao. Hindi ka isang tao. Tumawa si James. Hindi maaaring tanggihan ni Quattro ang mga salita ni James. Ano sa palagay mo? Tanong ni Zitlali. Humihingi ng tawad, sumagot si James, pasensya na. Ang pagbuo dito ay masyadong malalim. Hindi rin natin masisira ang porma sayon. Panipi. Sa ngayon, maraming mga nabubuhay na nilalang ang natanggal ang sumpa sa pinakamalalim na bahagi ng kanilang mga kaluluwa. Lahat sila ay nakabawi. Samantala, maraming nabubuhay na nilalang ang nakapaligid kay James at iba pa. Ang mga nabubuhay na nilalang na ito ay tumingin kay James at sa kanyang mga kasama na parang nais nilang patayin. Nagpalitan sina James at Zovian. Si Zovian ay kumalas sa kanyang kamay, at isang malakas na enerhiya ang hinayla si Quattro at itinapon siya. Hindi kami kasama niya. Nagmamadali, sinabi ni James, magagawa mo ang anumang nais mo sa kanya. Panipi. Kaagad, nagbago ang ekspresyon ni Quattro. Sumigaw siya, Dragon General, sumalungat ka sa code ng kapatiran. Franciscus, 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 sigaw niya habang siya ay lumipad. Nang maitapon, natakot si Quattro. Natakot siya na papatayin siya ng grupong ito ng mga powerhouse at ibabalik siya sa inihaw na baboy. Ang kanyang dagandong ay malakas na tunog sa lugar. Ang mga tunog ng tunog ay lumusot.
Mayroong hindi bababa sa 10,000 nabubuhay na nilalang sa lugar. Ang libo-libong mga nabubuhay na nilalang ay agad na nahulog sa lupa. Marami sa kanila ang naglabas ng dugo, habang ang ilan ay nakaupo sa lupa sa isang posisyon ng lotus at ikinalat ang kanilang lakas upang labanan ang sumpa magic. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5774. Quattro ay nakaramdam ng takot matapos na itapon siya ni Zovian. Kaagad, sinigawan niya ang pangalan ni Franciscus ng 10 beses. Kabilang sa libo-libong mga powerhouse na naroroon, kakaunti lamang ang mga nabubuhay na nilalang na hindi naapektuhan. Tulad ng para sa natitira, ang sumpa sa kanilang mga katawan ay sumabog. Ang katawan ni Quattro ay lumibot sa kalangitan. Sa huli, lumapag siya sa lupa. Sumugod siya patungo kay James at ang iba pa bago nakaupo sa isang bato sa tabi ni James. Maligayang pagdating sa mundo ng Zephyria. Noon lang, isang boses ang biglang tumunog sa buong mundo ng Zephyria. Kasunod ng tinig, isang mahiwagang porma sayon ang lumitaw sa buong mundo ng Zephyria. Matapos lumitaw ang pagbuo, nawala ang mundo ng Zephyria. Sa sinaunang mundo ng Genesis, maraming mga powerhouse ang nagmamasid sa sitwasyon ng mundo ng Zephyria. Gayunpaman, bigla silang hindi makaramdam ng mundo ng Zephyria. Sa mundo ng Zephyria, maraming mga powerhouse ang naramdaman na ang isang porma sayon ay lumitaw sa buong mundo. Nais nilang magmadali sa labas ng lugar, ngunit huli na. Nakulong sila sa porma sayon. Maraming mga makapangyarihang Panginoon ang sumalakay sa porma sayon sa lahat ng kanilang lakas. Sa kasamaang palad, kahit na maraming mga Panginoon ang nasa ranggo ng Euriswan, hindi nila mailipat ang pagbuo ng mundo ng Zephyria. Ano ang nangyayari? Maging si James at ang iba pa ay tumayo. Agad, lumitaw sila sa hangganan ng mundo ng Zephyria at tiningnan ang porma sayon. Ang pormasyong ito at ang pagbuo ng libingan ni Franciscus ay nagmula sa parehong mapagkukunan. Napagtanto nila na ang mga inskripsyon ng pagbuo ay mukhang pamilyar. Nagpalitan sila ng sulyap, sumimangot si Zovian at sinabing, tila ang isang powerhouse ay nagtatago sa mundo ng Zephyria. Sinadya niyang sinaksak ang mga powerhouse na ito. Nawala sa pag-iisip, tumanggo si James at sinabi, oo, sa palagay ko rin. Nagtataka ako kung anong uri siya ng powerhouse. Maaari ba itong maging Franciscus? Hindi mapigilan ni Quattro na magtanong. Sina James, Zovian, at Stephen ay nanginginig ang kanilang mga ulo. Hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Nararamdaman lamang nila na hindi ito mabuti. Kapag ang porma sayon sa hangganan ng mundo ng Zephyria ay sumabog sa buong mundo, nawala ang pagbuo sa paligid ng libingan ni Franciscus. Matapos mawala ang porma sayon, maraming mga inscription ang natipon sa kalangitan sa itaas ng libingan ni Franciscus. Ang mga inscription na ito ay nabuo ng isang ilusyon na katawan. Ang lahat ng mga nabubuhay na nilalang ay nakarating sa katawan ng ilusyon na ito. Kahit na ang katawan ay hindi sinasadya, maaaring sabihin ng isa na ito ay isang matanda. Sino ka? Tanong ng isang powerhouse. Pagbati, ako ang Tambeke. Ang ilusyon ng katawan ng nakatatanda ay unti-unting materyal. Sa huli, ito ay naging isang nakatatanda sa isang itim na balabal. Ang mukha ng nakatatanda ay puno ng mga wrinkles. Mayroon din siyang mahaba, puting balbas. Tomb Reaper, panipi. Nang marinig iyon, maraming mga powerhouse ang naabak. Ito ay isang tunay na tao. Hindi siya isang espiritu. Sumimangot si Zovian at bamulong, ang kanyang aura ay napakalakas. Nahahalagahan nito ang lahat ng mga nabubuhay na nilalang na naroroon. Ang pinakamalakas na powerhouse dito ay nasa ranggo ng Euriswan 9th, kaya dapat siya ay hindi bababa sa ranggo ng Euriswan Zale. Ang libingan ay sumulyap sa kanyang paligid. Sa isang nakasimangot, sinabi niya, lahat ba ay nasa mundo ng Genesis ngayon? Wala bang powerhouse? Nang marinig ang kanyang mga salita, ang mga lords sa Euriswan 9th rango ay nadama. Sila ang mga lords ng Great Genesis Worlds and Powerhouse sa Euriswan 9th rango. Malakas ang mga ito sa 3,000 mahusay na mundo ng Genesis at hindi mabilang na mga micro-Genesis mundo. Hanggat ang ilang mga matatanda ay hindi lumabas mula sa pag-iisa, hindi sila mapigilan. Ngayon, nasample sila sa mukha ng walang awa. Ahem. Ang libingan ay nagubo ng basta-basta. Pagkatapos,
Ang kanyang tinig ay tumunog sa buong lugar. Matagal na akong nagbabantay dito. Nais kong umalis, ngunit bago ako umalis, kailangan kong maghanap ng isang inapo para kay Francistes. Hindi ko hayaang mawala ang kanyang walang talo na kasanayan sa lagda. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5775. Nang tumawag si Quattro para kay Franciscos, ang kapangyarihan ng sumpa sa pinakamalalim na bahagi ng mga kaluluwa ng buhay na nilalang ay sumabog. Sila ay nasasaktan na parang hindi mabilang na mga bug ang kumagat sa kanilang laman, ngunit nasasabik pa rin sila. Ang mana ng isang ipinagbabawal na pag-iral ay labis na nakakatakot. Kung makukuha ito ng isa, tatayo ang isa sa tuktok ng pyramid ng Genesis. Sinuri ng libingan ang kanyang paligid at sinabi, ayon sa mga huling salita ni Franciscus, ang kanyang inapo ay dapat na isang pambihirang prodigy. Bukod doon, ang kanyang base ng paglilinang ay dapat na mas mababa kaysa sa pangalawang ranggo ng Eurus 1, na nangangahulugang ang kanyang ranggo ng paglilinang ay dapat na nasa Eurus 1 na unang ranggo o mas mababa. Sa ganoong paraan, makakapasok siya sa mundo ng libingan at makilahok sa pagtatasa ni Francistes. Pagkatapos nito, makakakuha siya ng pamana ni Francistes. Panipi. Ang libingan ay kumalas sa kanyang kamay. Isang malakas na enerhiya ang lumitaw mula sa kanyang palad. Ang enerhiya na tumungo patungo sa mga nabubuhay na nilalang sa pangalawang ranggo ng Eurus 1 o sa itaas, na nagpapadala sa kanila na lumilipad sa mundo ng Zephyria. Kahit na pinadalhan sila ng mundo ng Zephyria, maririnig pa rin nila ang tinig ng libingan. Bumalik at ikalat ang balita. Ang isang prodigy ng anumang mundo ay maaaring makapasok sa mundo ng Zephyria at makilahok sa pagtatasa. Gayunpaman, mapanganib ang pagtatasa. Kapag pumasok ka sa mundo ng Zephyria, mahirap gawin itong buhay. Panipi. Malakas ang tunog ng boses ng Nichu. Ang mga powerhouse na sinipa ay nagagalit. Akala nila makakakuha sila ng mahusay na kapalaran. Sino ang nakakaalam na hindi nila makuha ang mga kapalaran sa oras na ito dahil ang kanilang mga ranggo ng paglilinang ay napakataas. Gayunpaman, mabilis silang umalis at bumalik sa kanilang mga mundo ng Genesis. Pagkatapos, nagmadali silang nagtipon ng mga Predi-user ng kanilang mga mundo ng Genesis. Ang mundo ng Zephyria, na nawala, muling napakita. Ang mundo ng Zephyria ay naglalakad sa kulay abo na puwang ng hindi mabilang na mga mundo ng Genesis. Sa huli, lumitaw ito sa labas ng sinaunang mundo ng Genesis. Ang balita ay kumalat sa sinaunang mundo ng Genesis. Sa pag-alam na lumitaw ang mana ni Francistes, maraming mga Orthodox ang nagpadala ng mga Predi-user sa ilalim ng kanilang mga sekta upang makapasok sa mundo ng Zephyria. Ang ilang mga powerhouse ay nabawasan ang kanilang ranggo ng paglilinang sa unang ranggo ng Eurus 1 upang makuha ang pamana ni Francistes. Sa sandaling ito, walang maraming nabubuhay na nilalang na naiwan sa mundo ng Zephyria. Si Stephen ay ipinadala sa labas ng mundo ng Zephyria, ngunit hindi siya umalis. Nagpakita siya sa hangganan ng mundo ng Zephyria sa labas ng Porma Sion. Kailangan niyang maghintay para kay James, ang kanyang guro, dito. Sa mundo ng Zephyria, tumayo si James sa harap ng libingan, na tinitingnan ang Zovian at Quattro. Sir, ang lahat ng isang biglaang, tumayo si Quattro at kumaway ang kanyang binti sa libingan sa kalangitan sa itaas ng libingan. Sumigaw siya, Sir, dito. Tumingin ang libingan kay Quattro. Nang makita na nakatingin sa kanya ang libingan, naging excited si Quattro. Ako ay mula sa madilim na daigdig, tulad ng Francistes. Bakit hindi mo lang bibigyan ako ng pamana ni Francistes? Nais kong malaman ang sumpa ng magic. Gusto kong maging nasa tuktok ng pyramid ng Genesis World tulad ng Francistes. Haha, tumawa ang libingan at sinabing, medyo kawili-wili ka. Dahil ikaw ay mula sa madilim na mundo, talagang karapat-dapat kang makakuha ng pamana sa Francistes. Habang nagsalita siya, iniwasan niya ang kanyang kamay, at isang malakas na enerhiya ang humila kay Quattro sa libingan. Naglakbay si Franciscus sa mundo at nakolekta ng hindi mabilang na mga kasanayan sa lagda ng supernatural. Ang mga nabubuhay na nilalang mula sa madilim na daigdig ay maaaring makakuha ng ilan sa kanyang mga kasanayan sa lagda ng supernatural. Habang nagsasalita, lumingon siya upang tumingin kina James at Zovian bago magtanong,
Gusto ba kayong dalawa ng ilan sa kanyang mga kasanayan sa lagda? Nagpalitan sina James at Zovian. Pagkatapos, tinanong ni James, mayroon bang anumang pagkakaiba sa pagitan ng kasanayan sa lagda na ito at ang mana pagkatapos makumplito ang pagtatasa? Haha, tumawa ang libingan at sinabi, syempre, may pagkakaiba. Ang mga kasanayan sa lagda ay natipon ni Francistes. Kahit na sila ay malakas na mga kasanayan sa lagda ng 3,000 mahusay na mundo ng Genesis, kulang sila ng kaunti kumpara sa kanyang mana. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5776. Secure James at ilang iba pa ay mula sa madilim na daigdig, pinadali ng Tambeke ang mga bagay para sa kanila. Pinayagan niya si Quattro na pumasok sa libingan ni Franciscus at makakuha ng pamana sa kasanayan sa lagda. Nagpalitan sina James at Zovian. Sinabi ni Zovian, sa palagay ko maaari nating subukan muna ang pagtatasa ni Franciscus. Kung hindi tayo magtagumpay, kukuha tayo ng isang supernatural na kasanayan sa lagda at umalis. Tiningnan ni James ang libingan na nakatayo sa kalangitan at tinanong, kung hindi natin ipapasa ang pagtatasa, makakakuha pa ba tayo ng isang supernatural na kasanayan sa lagda? Siyempre. Hinawakan ng libingan ang kanyang balbas at sinabi, asterisk pagkatapos ng lahat, kayong mga lalaki at si Franciscus ay mula sa madilim na mundo. Nais niyang bisitahin ang madilim na mundo bago siya namatay. Nakalulungkot, wala siyang pagkakataon. Panipi. Nakita ng libingan si Stephen na nakatayo sa labas ng pagbuo ng mundo ng Zephyria. Inalag niya ang kanyang kamay at hayaan muli si Stephen na ipasok muli ang porma sayon. Di nagtagal, nakatayo si Stephen sa harap nina James at Zovian. Ikaw ay mula sa madilim na mundo. Kahit na hindi ka makilahok sa pagtatasa, makakakuha ka ng isang supernatural na kasanayan sa lagda. Habang nagsalita ang libingan, ipinadala niya si Stephen sa libingan. Nagtataka si James tungkol kay Francistes. Hindi niya mapigilan ang pagtatanong, Sir, ano ang background ni Francistes? Paano siya naging isang ipinagbabawal na pag-iral? Ano ang nangyari sa malayong nakaraan? Bakit niya sinumpa ang 3,000 mahusay na mundo ng Genesis at ang maraming mga micro-Genesis mundo? Nagtanong si James tungkol sa ilang mga bagay na nalitaw siya. Nais malaman din ni Zovian ang tungkol sa mga bagay na ito. Nakatitig siya sa libingan. Maraming mga nabubuhay na nilalang na natipon sa lugar na ito. Ang mga nabubuhay na nilalang na ito ay nasa unang ranggo ng Years 1. Nang makita ng maaga sina Quattro at Stephen, naiinggit sila. Pagkatapos ay itinuro nila ang kanilang pansin kina James at Zovian. Ang libingan ay bumaba mula sa kalangitan ng dahan-dahan at lumitaw sa harap nina James at Zovian. Pagkatapos, iniwas niya ang kanyang kamay, at isang porma sayon ang lumitaw sa paligid niya. Pinigilan ng porma sayon ang pagsubok ng mga nabubuhay na nilalang Zin sa paligid niya. Sinulyapan ng libingan sina James at Zovian. Umupo siya sa isang bato sa tabi ng isang mabibigat na ekspresyon. Mahabang kwento ito. Parang nawala siya sa kanyang mga alaala. Maya-maya, huminga siya ng malalim. Mangyaring ipaliwanag pa. Tumingin si James sa libingan. Dahan-dahan, sinabi ng libingan, si Franciscus ay ipinanganak sa madilim na mundo. Dahil siya ay mula sa madilim na mundo, siya ay isang outcast sa mga dakilang mundo ng Genesis. Sa mga nabubuhay na nilalang ng Great Genesis Worlds, ang madilim na daigdig ay hindi kilalang kilala at walang kabuluhan. Hindi mabilang na taon na ang nakalilipas, may kakaibang nangyari sa madilim na mundo. Nang marinig iyon, tinanong ni Zovian, ano ito? Sumagot ang libingan, ang madilim na mundo ay basag, at isang madilim na aura na lumusot sa mga mahusay na mundo ng Genesis. Hindi mabilang na mga nabubuhay na nilalang ay nasaktan sa madilim na aura. Ang ilan ay nabaliw, habang ang ilan ay namatay. Upang malutas ang bagay na ito, maraming mga orthodox ng sinaunang mundo ng Genesis ang nagtulungan upang paksain ang madilim na mundo. Nais nila na ang madilim na mundo ay mawawala magpakailanman at tinanggal mula sa mga dakilang mundo ng Genesis. Panipi. Paano nangyari ang gayong bagay? Naguguluhan si James. Tinanong niya, ang madilim na aura ay isang uri lamang ng enerhiya ng Genesis. Bakit ang mga nabubuhay na nilalang sa labas ng mundo ay mamatay o maging masiraan ng loob matapos na masaktan ito?
Kayong mga tao lamang ang nag-iisip na ito ay isang uri ng enerhiya ng Genesis. Nagpapatuloy ang libingan, ang madilim na aura ay walang kamali-mali. Ang mga nabubuhay na nilalang sa labas ng mundo ay hindi masasaktan sa madilim na Genesis. Kapag nasaktan sila, haharapin nila ang mga kalamidad, at ang mga aksidente ay mangyayari. Kaya, nagsimula ang isang labanan laban sa madilim na mundo. Si Franciscus ay isang powerhouse mula sa madilim na mundo. Naturally, hindi niya nais na makita ang madilim na mundo na na-target. Sa gayon, naaktibo niya ang kanyang supernatural at pinaghiwalay ang madilim na mundo sa dalawa. Sa dalawa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5777. James at Zovian ay natigilan. Malumanay na sinabi ng libingan, ginamit ni Franciscus ang kanyang supernatural upang malakas na hatiin ang madilim na mundo sa dalawa. Nakulong niya ang walang katapusang kapangyarihan sa madilim na mundo. Ang Genesis ng ibang madilim na mundo ay hindi nakakaapekto sa mahusay na mga mundo ng Genesis. Naisip niya na ang mga powerhouse ng Great Genesis Worlds ay masisiguro matapos niyang may silang Genesis na nakakapinsala sa mga dakilang mundo ng Genesis. Gayunpaman, iyon ang naisip niya. Ang mga powerhouse ng Great Genesis Worlds ay tinutukoy pa rin na paksain ang madilim na mundo. Nais nilang buwagin ang Genesis na nakakapinsala sa mga dakilang mundo ng Genesis. Hindi mabilang na mga powerhouse ang sumalakay sa nahahati na madilim na mundo. Maraming mga nabubuhay na nilalang ng madilim na mundo ang napatay. Nagagalit si Franciscus. Kaya, ang isang labanan ay sumabog sa mahusay na mga mundo ng Genesis. Ang labanan ay naging sanhi ng pagbagsak ng mundo. Maraming mga powerhouse sa rurok ng ranggo ng Euryswandailm sa Great Genesis Worlds ay nahulog. Samantala, nagbabayad si Franciscus ng isang mabigat na presyo. Nasa gilid din siya ng namamatay. Nag-aalala siya na ang madilim na mundo ay mapupuksa pagkatapos ng kanyang pagkahulog. Sa gayon, ginamit niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang sampain ang mga dakilang mundo ng Genesis. Ang kanyang sumpa na kapangyarihan ay pumasok sa pinakamalalim na bahagi ng mga kaluluwa ng buhay na Great Genesis. Hindi nila mapupuksa ang kapangyarihan ng sumpa para sa kanilang buong buhay, at nagpatuloy ito sa mga henerasyon. Panipi. Nang marinig ni na James at Zovian ang tungkol sa mga kaganapang ito, natigilan sila. Hindi nila inaasahan na ang madilim na mundo ay magkaroon ng ganoong kasaysayan. Nagpatuloy ang libingan, bagaman patay na si Franciscus, ginamit niya ang kanyang sumpa ng kapangyarihan upang maiwasan ang mga nabubuhay na nilalang ng mga dakilang mundo ng Genesis mula sa pagtapak sa madilim na mundo. Kapag sila ay lumakad sa madilim na mundo, ang kapangyarihan ng sumpa sa kanilang mga katawan ay magkakabisa. Ang kanyang lakas ng sumpa ay magkakabisa sa sandaling ito ay nasaktan ng madilim na kapangyarihan. Panipi. Naririnig iyon, naintindihan ni James kung bakit ang mga nabubuhay na nilalang ng mga dakilang mundo ng Genesis ay hindi kailanman napunta sa madilim na mundo. Gayunpaman, nalito siya. Paano nagpasok si Zael at ang kanyang mga subordinate? Sir, nabanggit mo na ang mga nabubuhay na nilalang ng mga dakilang mundo ng Genesis ay hindi makakapasok sa madilim na mundo. Mula sa alam ko, may mga buhay na nilalang mula sa labas ng mundo na ligtas na pumasok sa madilim na mundo. Ipinahayag ni James ang kanyang mga pagdududa. Hinawakan ng libingan ang kanyang balbas at sinabing, dapat iyon ay isang mundo na naiiba sa pamamagitan ng Franciscus. Ang mundo ay naging isa sa madilim na mundo. Ang lakas ng sumpa ni Franciscus ay wala sa kanilang mga katawan, kaya hindi magaganap ang lakas ng sumpa kapag pumasok sila sa madilim na mundo. Panipi. Ano ang pangalan ng mundo na naiiba? Hindi mapigilan ni Zovian ang pagtatanong. Sumagot ang libingan, ang mundo na naiiba ay nagbago sa isang kompletong mundo pagkatapos ng mga taon ng pag-unlad. Sa 3,000 mahusay na mundo ng Genesis, ang mundo ay kilala bilang Auroral Genesis World. Panipi. Matapos marinig ang lahat ng ito, sa wakas na intindihan ni na James at Zovian. Ang Zael ay nagmula sa mundo ng Auroral Genesis. May isang dahilan sa likuran niya na nais na lunukan ang madilim na mundo. Sinabi ni Zovian, salamat sa pagsabi sa amin ng lahat ng ito. Kung wala ka, hindi namin malalaman na ang madilim na mundo ay may ganoong kasaysayan. Panipi. Ang libingan ay kumalas sa kanyang kamay at sinabing,
Yamang ikaw ay mula sa madilim na daigdig, dapat mong malaman ang tungkol sa kasaysayan ng madilim na daigdig. Sinasabi ko sa iyo ang lahat upang ikaw ay maging mas maingat dahil ang mga nabubuhay na nilalang ng madilim na mundo ay hindi pinahintulutan ng mga dakilang mundo ng Genesis. Tumanggaw sina James at Zovian. Kailangan nilang maging mas maingat kapag naglalakbay sa mahusay na mga mundo ng Genesis mula ngayon. Hindi nila dapat ipaalam sa sino man na sila ay mula sa madilim na mundo. Kahit na ang karamihan sa mga nabubuhay na nilalang ng Great Genesis Worlds ay hindi alam ang tungkol sa lahat ng ito, alam ng mga super orthodox tungkol dito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5778. James at Zovian ang tungkol sa kasaysayan ng Dark World at Franciscus mula sa libingan. Kasabay nito, naging mausisa sila. Dahil hinamak ni Franciscus ang mga dakilang mundo ng Genesis, bakit nais niyang iwanan ang kanyang mana para sa mga nabubuhay na nilalang ng mga dakilang mundo ng Genesis? Nagtataka si Zovian. Haha, tumawa ang libingan at sinabi, kinamumuhian ni Franciscus ang mga dakilang mundo ng Genesis, ngunit iyon ay ang lahat sa nakaraan. Kahit na ang mga powerhouse ng Great Genesis Worlds ay nagbagsak sa madilim na mundo at pinatay ang mga nabubuhay na nilalang doon, ang mga dakilang mundo ng Genesis ay nagbabayad ng isang mabigat na presyo. Patay si Franciscus, ngunit dapat na magpatuloy ang kanyang mana. Panipi. Sir, galing ka rin ba sa madilim na mundo? Sinulyapan ni James ang libingan. Hindi sinagot ng libingan ang tanong na iyon. Sinabi ko ang lahat na dapat sabihin. Dahil ikaw ay mula sa madilim na mundo, inaasahan kong makukuha mo ang pagkakataong ito. Hindi ko nais na ang pamana ni Franciscus ay aalisin ng ibang mundo. Gayunpaman, kailangan kong sundin ang mga patakaran ni Franciscus. Hindi kita maalagan. Matapos sabihin ng libingan na iyon, ikinakalat niya ang pagbuo at lumitaw muli sa kalangitan sa itaas ng libingan. Maghintay tayo, sabi ni James. Maghihintay kami na lumitaw ang ibang mga Predae user sa mundo ng Zephyria at upang magsimula ang pagtatasa. Sinulyapan ni Zovian si James at tinanong, gaano karami ang sumpa ng magic na pinagkadalubhasaan mo? Tumugon si James, hindi gaanong. Kahit na nilinang ko ang magic ng sumpa sa nakaraan, hindi ko ito napag-aralan ng malalim. Si James ay nilinang ang sumpa ng magic dati. Bukod sa kanya, sa madilim na mundo, nilinang dinitaran ang magic na sumpa. Sina James at Zovian ay nanatiling magkasama at nag-chat tungkol kay Franciscus. Sa paglipas ng oras, maraming mga nabubuhay na nilalang ang dumating sa mundo ng Zephyria. Ang mga nabubuhay na nilalang na ito ay mula sa 3,000 mahusay na mundo ng Genesis at 3,000 micro-Genesis mundo. Karamihan sa kanila ay nasa unang ranggo ng Years 1. Marami sa kanila ang nabawasan ang kanilang mga ranggo ng paglilinang at nagkalat ng labis na kapangyarihan upang maabot ang unang ranggo ng Years 1. Ang kanilang layunin ay upang makuha ang mana ni Franciscus. Nakakakita na ang bilang ng mga nabubuhay na nilalang ay tumataas, sina James at Zovian ay lumago na puno ng pag-asa. Inaasahan nila ang pakikipaglaban sa mga Predae user ng mahusay na mundo ng Genesis. Ginawa ni na James at Zovian ang kanilang makakaya upang ayusin ang kanilang estado. Napansin ng libingan ang mga nabubuhay na nilalang na pumasok sa mundo ng Zephyria. Nang madama niya na may sapat na buhay na nilalang sa mundo ng Zephyria, tumayo siya. Pag-scan ng kanyang paligid, sinabi niya, halos lahat ay dumating. Magsimula tayo noon. Lahat, mangyaring ipasok ang mundo ng libingan. Kasunod ng pag-anunsyo ng libingan, isang daanan ang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng libingan ni Franciscus. Ang mga nabubuhay na nilalang ay pumasok sa isa't isa. Pumasok din sina James at Zovian sa mundo ng libingan. Sa pagpasok sa mundo ng libingan, nakakita sila ng isang kabaong. Ang kabaong ay lumulutang sa kalangitan ng mundong ito. Isang misteryosong aura ang tumulo sa kabaong. Sir, paano natin makukuha ang mana? Isang buhay na nagtaas ng isang katanungan. Sa pamamagitan ng pakikipaglaban, ang sagot ng libingan ay walang pag-iingat. Sa pamamagitan ng pakikipaglaban, maraming nabubuhay na nilalang ang nalito. Hinawakan ng libingan ang kanyang puting balbas at sinabing, tama iyon, sa pamamagitan ng pakikipaglaban.
Ang bawat tao sa mundong ito ay maaaring atake at pumatay ng iba pang mga nabubuhay na nilalang. Kung 10 buhay na nilalang ang naiwan sa mundong ito, lilito ang 10 papel na mandirigma. Ang 10 nabubuhay na nilalang na nakaligtas ay kailangang patayin ang 10 papel na mandirigma na magkasama. Matapos talunin ang Puppet Warriors, lilito ang isang tunay na mandirigma. Kapag natalo ang pangwakas na mandirigma ng papel, lilito ang mana. Kapag 10 buhay na nilalang ang naiwan, kakailanganin mong talunin ang mga mandirigma ng papel at magkasama at may mga paraan upang talunin ang bawat isa. Tanging ang huling buhay ay makakakuha ng mana. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5779. Ang tinig ng Tombeke ay malakas na tunog sa buong langit at lupa. Bukod sa pamana ni Franciscus, mayroong 2 sandata ng ninuno. Ang isa ay isang side ng Dark Genesis World mula sa madilim na daigdig. Kilala ito bilang paghuhusga sa paghuhusga. Ang iba pa ay isang adjudication ng Auroral Genesis Mundo. Kilala ito bilang, lahat, mangyaring makipaglaban sa lahat ng iyong lakas. Kung mananatili ka man o hindi hanggang sa wakas ay nakasalalay sa iyong kakayahan at kapalaran. Ang tinig ng nicho ay malakas na tunog sa langit at lupa. Para sa pagiging patas, ang lakas ng sumpa sa katawan ng lahat ay hindi magkakabisa sa mundong ito. Matapos sabihin iyon, nawala ang libingan. Kapag nawala siya, nagkalat ang mga nabubuhay na nilalang. Inscan nila ang kanilang paligid ng warong, natatakot na ang iba pang mga powerhouse ay salakayin sila. Sina James at Zovian ay nanatiling magkasama. Pinapanood din nila ang kanilang paligid. Sa sandaling ito, ang ilang mga Predae user na nakakaalam sa bawat isa ay tinalakay sa kadiliman. Plano nilang bumuo ng isang alyansa. Sa mundong ito, ang pag-iisa ay hindi papayagan ang isang huling hanggang sa huli. Sa pamamagitan lamang ng pakikipagtulungan at pagtanggal ng iba pang mga nabubuhay na nilalang ay maaaring magkaroon ng pagkakataon na makuha ang pamana ni Franciscus. Swoosh! Isang sinag ng puting ilaw ang lumitaw sa harap nina James at Zovian. Kaagad, naghanda sina James at Zovian na makipaglaban sa lahat ng kanilang lakas. Ang puting ilaw ay nakarating at nabuo ang isang nakamamanghang ginang sa isang puting damit. Naramdaman niya ang mga oras ni James at Zovian at nagmadali na sinabi, "Mangyaring huwag mo akong salakayin." Noon lamang napagtanto ni James at Zovian na siya ay Zitlali na nakilala nila dati. Siya ang dakilang pari ng isang super-orthodox sa sinaunang mundo ng Genesis. Ang kanyang ranggo ng paglilinang na ginamit upang maging napakataas, ngunit binawasan niya ang kanyang ranggo ng paglilinang sa Years 1 unang ranggo upang makakuha ng mana ni Franciscus. Maraming mga nabubuhay na nilalang na naruroon din ang gumawa ng pareho. Ang isang pulutong ng mga nabubuhay na nilalang ay sikat na mga powerhouse sa mahusay na mga mundo ng Genesis. Upang makuha ang pamana ni Franciscus, binawasan nila ang kanilang mga ranggo ng paglilinang. May isang mana lamang. Ito ay isang bihirang pagkakataon. Samantala, maaari nilang dagdagan muli ang kanilang mga ranggo ng paglilinang na may sapat na oras. Lumitaw si Zitlali at sinabing, "Handa akong makasama sa inyong dalawa. Aalisin muna natin ang iba pang mga nabubuhay na nilalang bago makipaglaban para sa mana." Panipi. Nagpalitan sina James at Zovian. Naintindihan nila ang bawat isa kaagad. "Dali," sinabi ni James, "hindi na kailangang bumuo ng isang alyansa." Panipi. Sinabi ni Zovian, "Tama iyon. Pinakamabuting labanan ang aming sarili." Panipi. Sa di kalayuan, tumawa ang pagtawa. Zitlali, nakakahiya ka ba sa iyong sarili? Pagkatapos, ang isang tao sa isang gintong balabal ay lumitaw sa malayong walang bisa. Lumakad siya at huminto bago si Zitlali. Sumulyap kina James at Zovian, ngumiti ang lalaki at sinabi, "Hindi mo ba alam kung gaano kamangha-mangha ang Zitlali? Siya ay mula sa sekta ng libog. Hawak niya ang mahusay na kapangyarihan ng libog ng sekta ng libog. Siya ay hindi mapigilan sa mga powerhouse ng parehong ranggo ng paglilinang." Habang nagsalita siya, tiningnan niya si Zitlali. "Zitlali, bakit hindi ka kasama ko?" Tiningnan ni Zitlali ang lalaki sa gintong balabal. Mabigat ang ekspresyon niya. Hindi niya inaasahan na makarating din si Slade Jet. Ang Slade ay isang powerhouse sa ranggo ng Years 1 Zalem.
Siya ay isang hakbang lamang ang layo mula sa ranggo ng Euryswandale. Hindi inaasahan ni Zitlali ang isang powerhouse sa ranggo ng Euryswandale na bawasan ang kanyang ranggo ng paglilinang upang makuha ang pamana ni Francistes. Ikaw ay isang powerhouse sa ranggo ng Euryswandale. Hindi ako makapaniwala na nabawasan mo ang iyong ranggo ng paglilinang upang makarating sa mundo ng Zephyria. Sinulyapan ni Zitlali ang Slade. Nang sabihin iyon ni Zitlali, nagulat sina James at Zovian. Ang ranggo ng Euryswandale. Nakakatakot ba si Slade? Ang pamana ni Franciscus ay kaakit-akit. Kahit na ang isang powerhouse sa ranggo ng Euryswandale ay nais ito. Binawasan pa niya ang kanyang ranggo ng paglilinang upang makuha ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5780. Slade ay isang powerhouse sa ranggo ng Euryswandale. Upang makuha ang mga kapalaran ni Franciscus, binawasan niya ang kanyang ranggo ng paglilinang. Sa pagtingin kay Zitlali, ngumiti si Slade at sinabing, "Zitlali, ano sa palagay mo ang mungkahi ko? Nais mo bang makasama sa akin? Makakahanap tayo ng ilang iba pang mga nabubuhay na nilalang na malapit sa walang talo sa parehong ranggo ng paglilinang. Sa ganoong paraan, maaari tayong magtagal hanggang sa huli." Ang Slade ay gumawa ng isang panukala sa Zitlali muli. Sige, hindi tinanggihan ni Zitlali ang Slade. Sa halip, sumang-ayon siya ng may ngiti. Alam niya kung gaano kalakas ang Slade. Ang Slade ay isang pagkakaroon na maaaring durugan ang isang panahon. Halos hindi siya mapipigilan sa mga powerhouse ng parehong ranggo ng paglilinang. Kahit na nabawasan niya ang kanyang ranggo ng paglilinang sa unang ranggo ng Euryswan, halos walang sino man sa parehong ranggo na maaaring talunin siya. Sa pinakamaganda, magtatapos ito sa isang kurbatang. Kaya, ano sa palagay mo? Tumingin ulit si Zitlali kina James at Zovian. Hindi ako interesado na magtulungan. Si James pa rin ang humawak sa kanyang mga salita. Sige, tingnan natin kung paano magtatapos ang mga bagay. Hindi pa itinulak ni Zitlali si James. Umalis siya kasama si Slade. Maraming mga Predae user ang nagsisikap na mangalap ng mga kaalyado. Ang 10 Puppet Warriors ay lilito kapag 10 nabubuhay na nilalang ang naiwan sa mundong ito. Kaya, ang mga Predae user ay binalak na maghanap ng mga kaalyado upang makabuo ng isang pangkat ng 10. Tanging ang mahina ay itinuturing na 3,000 mahusay na mundo ng Genesis at hindi mabilang na micro-Genesis worlds na makapangyarihan. Sa mga powerhouse, ang mga mundong ito ay hindi mahusay. Marami sa mga Predae user ang nakakaalam sa isa't isa. Ang ilan ay nakipaglaban pa sa isa't isa. Dahil ang pagkakaiba sa kanilang mga ranggo ng paglilinang ay hindi napakalaki at sila ay mula sa parehong panahon, kilala nila ang bawat isa. Nagsimula ang labanan, ngunit walang mga nabubuhay na nilalang na naglunsad ng mga pag-atake. Sa isang lugar sa mundo ng labanan, sina James at Zovian ay nanatiling magkasama. Sinuri ni Zovian ang kanyang paligid at bamulong, "Hindi ba tayo hahanapin ang mga kaalyado?" Lahat sila ay mga powerhouse ng 3,000 mahusay na mundo ng Genesis at hindi mabilang na mga micro-Genesis mundo. Wala sa kanila ang mahina. Bukod dito, hindi namin alam ang tungkol sa mga supernatural na kasanayan sa lagda ng mga mundo sa labas ng madilim na mundo. Panipi. Ako ay hindi mapigilan sa mga powerhouse sa parehong ranggo ng paglilinang. Tiwala si James. Naniniwala siya na walang sino man sa kanyang ranggo ng paglilinang ang maaaring talunin siya dahil pinagkadalubhasaan niya ang lahat ng mga inskripsyon ng madilim na mundo. Bukod dito, mayroon siyang isang kakilakilabot na pisikal na katawan na tumutugma sa kanyang ranggo ng paglilinang. Kahit na nawalan siya ng sining ng Trescensia at hindi magamit ang kapangyarihan ng kanyang mga nakaraan at hinaharap na mga form, mayroon pa rin siyang porma sayon. Nakakatakot ang kasanayan sa lagda na ito. Kahit na kailangan niyang lumaban sa 10 nabubuhay na nilalang, tiwala siya na hindi siya mawawala. Nadama ni Zovian na marinig ang mga salita ni James. Si Zovian ay hindi nagmamalasakit kung siya o si James ay makakakuha ng mana. Kung nakuha niya ito, ibabahagi niya ito kay James. Naniniwala siya na ibabahagi din ni James ang mana sa kanya kung nakuha ito ni James. Ang libingan ay nawala sa loob ng kaunting oras ngayon. Maraming mga nabubuhay na nilalang sa mundong ito ang nabuo ng mga alyansa. Natagpuan nila ang angkop ng mga kaalyado. Halos walang nag-iisa.
Ang koponan na may hindi bababa sa bilang ng mga tao ay sina James at Zovian. Maraming mga nabubuhay na nilalang ang nabuo ng mga alyansa, ngunit ang labanan ay hindi nagsimula. Walang sino mang kumilos muna. Ang lahat ay tila alam na ang sino mang sumalakay muna ay magiging target ng lahat. Gaano boring. Isang boses ang tunog sa mundong ito. Pagkatapos, ang libingan ay lumitaw sa kalangitan. Tumayo siya sa kabaong ni Franciscus at naskan ang mga nabubuhay na nilalang sa mundong ito. Sa pamamagitan ng isang ngiti, sinabi niya, dahil hindi ka nakikipaglaban, magtatalaga ako ng mga kalaban sa iyo. Nang marinig iyon, ang lahat ng nabubuhay na nilalang ay tumingin sa libingan na nakatayo sa kalangitan sa itaas ng kabaong ni Franciscus. Ngumiti ang libingan at nagpatuloy, random nalilikha ako ng ilang mga mundo ng arena. Ang bawat mundo ng arena ay magkakaroon ng 2 koponan. Kayo ay lalaban sa bawat isa. Alinmang panalo ang koponan ay papasok sa susunod na pag-ikot ng labanan. Ito ay magpapatuloy hanggang sa 10 buhay na nilalang ang naiwan sa mundong ito. Panipi. Huwag mo ring isipin na magpahinga sa mga mundo ng arena. Kung ang labanan ay hindi nagsisimula sa loob ng tinukoy na oras, ang parehong mga koponan ay aalisin at sinipa sa mundo ng libingan. Matapos patayin ang isang kalaban, hindi ka magkakaroon ng oras upang mabawi. Mapapadala ka sa susunod na labanan kaagad. Tumunog ang boses ng Nichu. Tila naisip niya kung paano magiging labanan. Noong nakaraan, binibigyan lamang niya ang oras ng buhay na nilalang upang mabuo ang mga alyansa.